Hawak na ng pulisya at sinampanan ng mga reklamo ang suspect sa pagmasaker sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Pag-amin niya, nakadroga siya noon, ni-rape ang 2 sa mga biktima at may mga kakuntsaba. Saksi live si Dano Tingkungko. Dano? Pero Igan, Susan, hindi pa rin case closed ang Bulacan Massacre dahil may agam-agam ang mga pulis sa kumpisal ng suspect. Bukod sa mga kamag-anak, dumalaw rin ngayong gabi ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa burol ng mag-iina at biyenan ni Dexter Carlos Sr. Kasabay ng patuloy na pagluluksa, ang paghahanap pa rin ng malinaw na ebidensya ng pulisya sa kasong hindi pa raw sarado. Persons of interest pa rin ang turing nila sa 2 itinurong kasabwat umano ng 26 anyos na si Carmelino Miling Ibanez. May iba raw kinakausap ang mga pulis at may ibang leads na sinusundan. I think hindi po doon ang complexity nitong itong case na to, but the evidence itself hindi po ganoon kadali makakuha ng evidence that will stand in court or in whatever proceedings na masasabi natin na ganito kadami ang ating suspects dito at this point. Ang isa rin daw nagpapakumplika sa kaso ang estado ng pag-iisip ng mismong suspect na umaming nakadroga siya at lasing. It could be panglito para ma-divert po yung ating direction. Hindi po ito stable yung utak at this point. Kumpisal niya kanina kahit walang kasamang abogado. Kasi po, pero po sa droga daw sa ayaw. Kwento pa raw ni Ibanez sa mga pulis. On his way home, bigla na lang daw may bumulong sa kanya na pasukin niya yung bahay ng suspect, ng biktima. Una niyang sinaksak ang natutulog na si Lola Auring. 32 stab wounds. After stabbing him, and the Lola is dead, he raped the grandmother. Nakita siya ni Estrella Carlos na nagtangkang tumakbo sa likod ng bahay para tumakas. She sustained 45 stab wounds. Nung namatay, ni-rape niya uli. Habang patay na yung, sabi niya kasi patay na nung nire-rape niya. Nang may narinig siyang ingay sa second floor, isinunod niya ang mga bata. Pero nadagdagan ng kumpisal ni Ibanez nang makaharap sa inquest proceedings ang padre de pamilya ng mga pinaslang. Kung kaya lang ba akong patawarin ni Kuya at sa mga kamag-anak, humihingi po ako ng tawad. Patawarin ko siya kung banggitin niya lahat ng kasama niya na gumawa sa krimen. Concerned citizen yung nagsabi sa akin. Sabi niya na 5 yung pumasok dyan sa bahay mo na gumawa ng krimen. Kaya si Ibanez napaamin. Pero 3 lang daw sila at hindi 5. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun na po talaga. Yung 2 pang kasama niyo, hindi niya binabanggit eh. Yun yung alam kong nagplanong lahat eh. Kasi yun yung pinakamatanda sa kanila eh. Na 2 eh. Na alam kong kan eh. At saka yun din yung may malakas na pagnanasa sa asawa ko eh. Kursunada niya talaga eh. Alam niyo yung pangalan? Hindi ko alam yung pangalan, ma'am eh. Yun yung gusto kong banggitin niya eh. Pwede kong request sa korte na ilalabas ka para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Ayun nga po, hanggang dun lang po ako. Bukod sa pag-amin ng suspect, may material evidence ding hawak ang pulisya gaya ng dugo, hibla ng buhok, fingerprint, semen, pati ang salawal ng suspect na pinasusuri na sa crime lab. May testimonya rin ng isang saksi na humarap sa piskalya. Nakita raw niyang may dugo sa kamay at t-shirt si Ibanez madaling araw nitong Martes. Nakita ko siya na tumalon dun sa gate nung bahay ng victim. Anong ginawa niya? Tumalon siya ron mula dun sa loob ng bahay. Sa palabas? Palabas. Tapos? Nakita ko may hinagis ang isang bagay. Sinampahan na ng reklamong 5 counts ng murder at 2 counts ng rape si Ibanez na ayon sa mga pulis ay matagal nang bumabatak ng shabu pero wala sa drugs watch list ng barangay. At sa ngayon, salaysay pa lang daw ng mga saksi ang basehan sa pag-aresto kay Ibanez. Sinusuri pa ang physical evidence kabilang ang dugo, vaginal swabs at semen samples. At live pa rin mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.